Magandang gabi mga ka-mystery. Pakinggan natin ang kwento ng isa nating kaibigan na nagtatrabaho sa isang printing press dito sa Maynila. Ako si Jeffrey at nung panahon na yon, baguhan pa lang ako sa trabaho bilang safety officer sa isang printing press sa Maynila. Para madagdagan ng kita ko, sobrang dedicated ako sa trabaho. Pumapayag ako na mag-overtime kahit sobra-sobra na. Sige lang basta't kaya. Minsan, halos hating gabi na nang mag-inspeksyon ako sa loob ng imprenta dahil nag-overtime ang production. Pagkatapos magtrabaho ng mga operator, may isang section ng press na kailangan kong bisitahin. Yung binding section na katatapos lang gamitin. Madalas kasi na may naaaksidente doon dahil sa kapabayaan ng mga empleyado. Habang naglalakad ako papunta sa likurang parte nito, may kumakalampag na mga bakal na tila nalalaglag. Napansin ko din na parang may ilan pang tao na nagpapalakad-lakad sa loob dahil sa yabag ng mga safety shoes nila. At yung binding machine naman, naririnig ko na bukas pa yung makina pero nakasarado na yung electrical panel nito nang tignan ko kaya nawirduhan ako. Maya-maya pa, namatay ang mga ilaw. Paglapit ko sa binding machine para tignan itong mabuti, naka-off naman yung makina. Agad ko ring naramdaman ng mainit na hangin. Baka kasi bukas pa ang gluing section nito pero naka-off na din. Nakakapagtaka talaga, di ba? Nawala din yung mga tunog na naglalakad. Sobrang dilim na ng area. Tinry kong buksan ulit ang ilaw pero ayaw pa rin. Kaya kinailangan kong gamitin ang flashlight na nasa keychain ko. Maya-maya pa, tinawagan ko sa radyo ang maintenance sa front office. Sir, good evening. Pakiayos naman po yung ilaw dito sa binding section. Hindi po nag-on ng maayos. Ganun po. Wala pong naka-assign ngayon sa electrical, sir. Pero ipapagawa ko na lang kay Manong Rico bukas. Sagot naman ito. Kaya nagdesisyon na lang akong balikan na lang ito bukas pero papalabas na sana ako nang maramdaman ko yung mainit na hangin na parang nanggagaling sa kung saan. Napaisip ako dahil baka naiwan na naman ng mga tao na patay ang exhaust fan. Kailangan kasi na 24 hours na bukas yun para sa airflow. Titignan ko na sana pero bukas na pala ito nang nilentihan ko. Naglibot pa ako sa paligid pero wala nang ibang tao. Pabalik na sana ako ng pinto nang maramdaman ko na parang may bahid ng langis sa sahig. Sa simula, akala ko tumulo lang ang langis mula sa ilalim ng makina dahil sa kalumaan nito. Pero nang tutukan ko ng flashlight, napansin ko na yung mga patak galing pala sa ilalim ng makina. Walang ano-ano, tila may gumagapang sa ilalim ng binding machine. Kinakabahan ako pero ayoko magmukhang duwag. Nilapitan ko yung conveyor side para silipin yung ilalim. Pero bago ko pa man ito tignan, biglang bumigat ang pakiramdam ko. Parang may nag-uudyok sa akin na tignan ito. Napatigil ako sandali. Huminga ng malalim. Yumuko at bahagyang ipinasok ko yung katawan ko para silipin ito. Habang nakayuko ako, may napansin akong parang anino ng isang tao sa ilalim. Agad kong tinutukan ng flashlight at nakita ko ang isang tao na nakadapa sa ilalim ng makina. Wala itong pang-itaas na suot. Hindi ko siya kilala. Nababalot ng langis ang katawan at halos hindi ko makita ang mukha niya dahil puno naman ng grasa. Nanigas ako sa takot. Sa mabilis niyang kilos, bigla niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha ko. Halos dumikit na to. Sumikip ang dibdib ko sa sobrang gulat. Maitim ang kulay niya. Mukhang galit na galit ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi ako makagalaw. Gusto ko nang tumakbo pero parang bumigat ang mga paa ko. Bigla siyang ngumiti kaya't nakita ko ang kanyang nabubulok na mga ngipin. Para akong napako sa kinilalagyan ko kaya napatayo ako at bigla akong nauntog.
Tumama ang ulo ko sa conveyor at nawala ng malay. Pagkagising ko, nasa ilalim pa rin ako ng binding machine. Sobrang sakit ng ulo ko at katawan. Umaga na nun at gagamitin na ulit yung makina. Nagising ako nang pinaandar na ng operator yung makina. Nagtaka sila kung bakit andun ako sa ilalim. Dinala nila ako sa klinik dahil may sugat yung ulo ko dahil sa pagkakauntog. Tapos, binigyan ng first aid. Pinuntahan ako ng kasama ko na si Jerry at sinabi niya na hinahanap daw ako ng gwardiya kagabi. Yun pala naman daw natulog ako sa ilalim ng makina kaya hindi ako nakita. Jeffrey, anong nangyari sa'yo? Ba't ka doon natulog? Tanong ni Jerry na natatawa. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa mga narinig kong naglalakad, sa namatay na ilaw, sa tumagas na langis, at sa lalaking nasa ilalim ng makina. Nakita ko na natakot din si Jerry habang nagkukwento ako. Alam mo Jeffrey, hindi ikaw ang unang nakakita ng ganyan dito sa imprenta. Kalaunan, pinayuhan ako ng supervisor namin na nakapag nasa production area, huwag kakalimutang magsuot ng protective gear, lalo na isa ako sa mga safety officer. Simula nun, lagi akong sumusunod sa mga protocol ng kumpanya, lalo na ang paggamit ng proteksyon sa ulo. Hindi ko na rin muling nakita yung lalaki sa ilalim ng makina, pero hindi ko rin siya makakalimutan. Ang masasabi ko lang, siya ang dahilan kung bakit naging mas maingat ako sa trabaho hanggang sa ngayon. Sa kasalukuyan, ilang buwan na akong namamasukan dito at malapit na ang maregular. At dito nagtatapos ang kwento natin. Sana'y nagustuhan niyo mga kaibigan. Ito si Tito Val. Maraming salamat sa pakikinig sa Pinoy Mystery Horror. Paalam!